Dinipensahan naman ni Pangulong Marcos ang hindi pagbibigay ng budget o zero budget sa PhilHealth sa 2025 national budget. Sa panayam sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na marami kasing reserbang pondo ang PhilHealth na nagkakahalaga ng 500 billion pesos. Ang serbisyo lamang anyang kailangan punduhan ng PhilHealth sa loob ng isang taon ay hindi anya hihigit sa 100 bilyong piso. Ang gastusin anya ng PhilHealth ay higit 100 billion pesos lamang, kaya malaki pa rin ang natitirang reserbang pondo nito. Dahil dito, ang subsidiya anya ng gobyerno sa PhilHealth ay natitenga lamang sa bank account kung ibibigay sa kanila. Naniniwala ang Pangulo na kayang-kaya ng PhilHealth na tugunan at sustentuhan ang lahat ng kanilang gastusin, serbisyo at pangangailangan kahit hindi sila mabigyan ng pondo para sa 2025 national budget. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We do not want to subsidize it is because it is the subsidy with hook lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo, hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayan. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see, there are in the provinces, merong mga tao, nag-aantay, buong araw yung pilat 200 tao, nag-aantay, magkiklaim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth, of course, to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pinakamalaki, pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong Niloloko nyo taong bayan eh. Dati nyo na sinasabi yan eh. Nahuhuli nyo yung smuggling. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang bigas. Kailan nyo ba maaayos siya sa 2028 pagbaba ni Marcos? Wag nyo naman sana kaming gawing tanga. Paulit-ulit yung sinasabi nyo, walang nangyayari eh. Hindi ba katulad nung si PRRD nagsalita? May listahan siya oh. Ito yung mga alam naming adik. Sumuko na kayo bago pa kayo matokhang. Ilang libo sumuko, di ba? Alam mo kung sino nagsasalita? Resulta. Kayo din, kayong tandem, kayong magpinsan, BBM, Tamba, tandem. Ang nagsisalita sa inyo, resulta. Tingnan nyo presyo. Ang layo sa 20 pesos eh. Dami nyong nahuli, wala namang nangyayari. Totoo lang. Naniniwala. Sige, tanungin ko kayo sa mga manunood. Naniniwala ba kayo sa BBM Tamba Tandem? Nabilang na ang araw. Your days are numbered, mga smugglers. Para kayong bantay sa lakay eh. Alam mo kung bakit? Yung pinsan mo, Martin, na si BBM, naging, ano pa yan ha? Agriculture Secretary. May nangyari ba? No secretary ba siya bumaba presyo ng bigas? Hindi. Yung sibuyas nga, naging 100 pataas eh. Ang presyo. 200 pa nga. Yung asukal, 100 plus ang kilo. Naalala nyo yon? Sili, tumaas din. Presidente, Agriculture Secretary rin. Walang nagawa sa agriculture? Ano ba talaga yan si Marcos? Weak ba talaga yan o walang silbi? Pinalitan siya. May nangyari ba? Ganyan din. Kayo magsabi, yan ba hindi lantarang panluloko sa taong bayan? Alam mo kaya itong pagsalisalita nitong si Tamba? Nahuhuli sa kanya, sinungaling siya eh. Sa'yo mismo galing, Martin. Sinungaling ka. Kasi sinabi nyo na yan dati. Wala namang nangyari, inuulit mo pa ngayon. Diba?
Hindi ako nagsabi nun, ikaw. Nasa beli tayo ng mainstream media. Marami pong nakapanood nun. Super Committee. Isasama rin sa pag-uusapan ang presyo ng iba pang basic commodities. Ibaba natin ang presyo ng bigas at basic food commodities. Yun po talaga ang hangarin na Ayan ang hangarin mo, ibaba ang presyo. Paano pag hindi bumaba? Pwede kang tawaging sinungaling Martin? Sinungaling Tamba? Hindi alam nyo kung bakit po ganito. Kasi sawang-sawa na po ta. Ang dami ko pong nare-receive na messages. Sawang-sawa ng tao sa kakapangako ninyo. 2022 pa kayong nakaupo, hanggang ngayon mataas pa rin ang presyo. Tapos mangangako kayo, sisikapin yung ibaba. Sisikapin ni Marcos ibaba ng 20 pesos. Ilang taon gusto nyo? Pagpatay na yung mga kabayo, saka nyo isi-serve yung damo? Eh, talagang ginagawa nyo kaming tanga. Pero mas tanga kayo kung akala nyo naloloko nyo kami. Diba? Hindi nyo na kayo maloloko. Puro kayo pangako eh. Paano kayo may matatapos sa trabaho nyo? Eh, sino inaasikaso nyo? Kakafocus nyo sa Duterte. Di ba? Eh, ayaw nga nyo magpa-drug test eh. Kasimple nun eh. Natakot kayo sa drug test. Kinta ko, no? This one we're going to... Ako tanong ko lang naman. Ikaw kaya, Martin, papayag ka magpa-drug test? Si BBM, papayag ba pa-drug test? Forward, in fact, there will be hearings and briefings. Ano naman koneksyon sa bigas noon? Paano kasi? Yan sinasabi ng taong bayan, lutang na kayo. Para na kayong si Lenny, lutang. Yan ang sinasabi nila. Hindi ko sinasabing totoo yun, ha? Kaya lang, parang ganun lumalabas eh. Kasi yung mga pangako nyo hindi nangyayari. Ano ba naman pagbigyan nyo yung drug test? Nang hindi na kayo pagdudahan, na pag meron kayong kapalpakang nagagawa, hindi na papagbintangan yung droga. Di ba? Kadali-dali naman magpa-drug test. Ewan ko ba naman sa inyo, oh? This week. Kita mo, anong lumalabas sa'yo? Sinungaling trapo. Ako ito lang sa akin, ha, sa mga kababayan. Nasa sa inyo naman yun eh. Kung maniniwala kayo o hindi. Iwasan na po natin yung trapo. Diba? Pag nakakita kayo ng isang kandidato, darating ang 2025 election, nung panahon niya, wala siyang nagawa. Boboto nyo pa ba? Wala siyang ginawa kung hindi mag-ayuda. Walang proyekto, walang infrastructure. Kasi yan, malaking proyekto yan ha. Tanungin nyo agad. Congressman ka, anong infrastructure mo sa lugar ninyo? Kasi kailangan ng bansa natin yan eh. Infrastructure. Hindi pwede tayong bigayan lang ng bigayan ng pera. Hindi tayo aasenso niyan. Tanong nyo sa mga congressman. May infrastructure ba? Meron bang nagawang tulay? Kung wala, niloloko kayo niyan. Bahay nila gumaganda. Tapos yung buong probinsya nila, pabulok ng pabulok. Pambihira yan. Hindi, nuknukan ng lukuhan yan. Ako, sa akin lang, huwag kayong boboto ng hindi nakagawa ng infrastructure. Anong silbi ng mga yan? Sa bansang Pilipinas, alisin mo yung ayuda. Wala. Kayo mag-decide. Diba? Sa akin naman nagsasuggest lang. Anong nagawa nila? Kung walang nagawa, bakit nyo pa iboboto? Dahil maganda apelyido? Pagandahan na lang tayo ng apelyido. Pag ang apelyido, tunog Kastila, boto natin. Ganon. Core ninyo, ha? Diba? Kaya tayo naloloko eh. Diba? Itinapon nyo na yung tatay, binoto nyo naman yung anak. No, diba? Huwag na tayong papaloko. Lagi nyo hihingin yung resibo. Huwag na po tayo paloko, ha? O, next po tayo. Ito, mga young guns, di umano, takot sa impeachment. Okay, fire. Ito. Pag-usapan natin. Another lip service ng ating Vice Presidente. Dahil nakikita naman natin na napakadaming pagkakataon na kailangan niya magpaliwanag, hindi naman siya nagpapaliwanag.
Ngayon, ang sinasabi na naman niya na through impeachment, makakapagpaliwanag siya. Buang! Ay, Diyos. Hindi. Kasi sinasabi nito, lip service. Si BP Sara daw puro ngangwa. Sabi niya, pinagpapaliwanag siya dyan sa kamera, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, sasabihin na maganda nga yung impeachment. At least makakapagpaliwanag siya. Sabi niya, lip service lang yun. Iniiba-iba ni BP Sara sinasabi niya. Mahina ba utak mo, sir? Tanong ko, mahina ba utak mo? Kasi pag pumunta siya dyan sa inyo, gigisahin nyo, hindi nyo naman siya pagpapaliwanagin. Ang gusto pa nga nyong tanungan, yes or no lang eh. Buti na lang, matapang si PRRD. Sinagot, ba't tanungin nyo ako ng yes or no? Hindi, wag na tayo maglokohan, sir. Diretsahan na tayo. Si BP Sara ba, pag pinatawag nyo, pwede magpaliwanag? O pag maganda na ang sinasabi ng mga resource person ninyo at ayaw ninyo ang sagot, sisigawan ninyo, i-stopin ninyo, one minute break, or i-contempt ninyo. Duduruin ninyo. Huwag na tayong maglokohan. Ganyan naman ang ginagawa. Sinong gaganahan, pumunta dyan at magpaliwanag? Kahit ako halimbawa meron kayong kaso, kasuhan nyo na lang ako sa korte. Bakit? Sa korte pwede ka magpaliwanag. Diyan, pag nagpaliwanag ka, i-contempt ka agad. Asa ng due process? Pag nagpaliwanag ka, ayaw nila ang paliwanag mo, sisigawan ka. Duduruin ka ng mga kasamaan nyo katulad ni Paduano. Hindi mo alam yun, sir? Hello? Ganun kahina utak mo, hindi mo alam ganun ang nangyayari? Hindi ka nanonood? Kaya nga gusto ni BP Sara ng impeachment kasi sa impeachment, pwede siyang magpaliwanag ng hindi binabara, ng hindi kinakat, ng hindi sinisigawan, ng hindi duduruin, hindi na kinokontempt. Naiintindihan nyo? Sa madaling salita, parehas na panig pwede magsalita. Diyan sa Quadcom, kayo diyan sa House, kayo ng kayo, pag kayo ay nagdinig, diretsahan na. Huwag ka naman magtanga-tangahan, sir. Alam mo naman yan Yan ba kailangan pang i-explain? Alam nyo naman, kaya hindi umahatin si BP Sara. Hindi siya makakakuha ng tamang investigasyon dyan. Dahil bago pa umattend dyan, ilulubog nyo na si BP Sara. Alam yan. That is public knowledge. Alam lahat yan ng mga Pilipino. Unless dun sa mga bayaran na vloggers at saka doon sa mga panatikong tagasunod ninyo. But that is very obvious. Pinapapunta nyo dyan para gisahin. Pinapapunta nyo dyan not because of in aid of legislation. Kaya nga kung may problema kayo at sa tingin ninyo may kaso si BP Sara, kasuhan niyo. Ang tanong, sir, ba't ayaw mong pumirma? Di ba? Pirma ka. Pumirma ka na ba, sir? Tanong ko sa iyo, pumirma ka na para sa impeachment ni BP Sara. Ang dami mong kuda Kung pumirma ka na sana, di tapos na. Kailangan nyo lang 106, di may impeachment na, di nakakapagpaliwanag si BP Sara. Puro kayo ganyan. Binabanatan nyo ng binabanatan si BP Sara, ayaw nyo naman magsipirma. Duwag naman kayo magsipirma. Asa na yung impeachment? Sir, asa na yung ICC? Etong lahat ng ito na nangyayari, public trial lang. Para ano? Siraan ng Duterte. Pero ayaw talaga nilang itodo. Ayaw nilang itodo sa korte dahil alam nila matatalo sila. Ayaw nilang itodo sa impeachment dahil alam nila matatalo sila. Sir, I challenge you, you put your mouth where, you put your money where your mouth is. Gusto mo magpaliwanag, pirma ka na sa impeachment. Simulan na natin yung impeachment now na. Kung hindi nyo rin kayang pumirma, tahimik na. Pero nakikita naman natin, inisnab niya ang hearing sa Kongreso. Kaya nga sa impeachment ba't tayo mo pumirma? So, inisnab niya ang hearing sa
sa NBI, hindi siya nagpupunta, hindi nagpapakita, tapos sasabihin niya na ang tamang venue ay ang impeachment. Ano? O kaya nga, di pumirma ka, andun nga ang venue, doon siya magpapaliwanag. Sir, ba tayo mo pumirma? So, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto Hindi, kaya nga pinaiintindi ko eh. Sa impeachment siya magpapaliwanag. Pirma na! ng ating Vice Presidente. No? Maraming pagkakataon na po pwede siyang magpaliwanag. Hindi nga po, pagkakataon ba yung magpapaliwanag dyan sa inyo? Naman, sir, wag na tayong maglokohan. Alam naman natin. Pambihira na. Obvious naman. Wala namang makukuha dyan si BP Sara. Gigipitin nyo lang. Hindi siya nagpapaliwanag. So, mahirap talaga pag magpaliwanag. Ako magtatanong lang, sir. Ikaw ba payag magpa-drug test? Hindi kasi naghamon si BP Sara ng drug test eh. Ikaw ba willing magpa-drug test? Tanong lang naman yun, sir. Huwag ka magagalit. Ha? Tanong lang yun. Kung hindi mo talaga alam kung paano mo ipapaliwanag yung mga ginagawa. No? At sana malinawan yung kanyang pag-iisip at binabati natin siya ng Merry Christmas. Saka Happy New Year! Happy New Year sa iyo, sir. Well, tama po siya. No, tama. Pero ang problema, pag wala pong impeachment. Sir, ikaw ba yung naghamon? Tatanong ko, ikaw ba yung naghamon, sir? Na bago kayo magpa-drug test ay mag-take muna ng oath si BP Sara. Eh, paano yan, sir? Tanong lang, nag-oath na si BP Sara. Willing ka ba magpa-drug test? Tinan mo tanong niya. Tinan niya, sasabihin niya. Problema, pag wala pong impeachment. Ang problema niya wala impeachment. Eh di simula mo impeachment. Ang tagal niyong binild up yan. Tapos hindi niyo pala kayang impeach. Pirma na. Patay mo pumirma. Bakit takot kang pumirma? Nagtatanong lang. Impeach na natin. Impeach na natin. Kayo pala, hindi ako pwedeng pumirma. Impeach nyo na si BP Sara na magkaalaman kung asa ng taong bayan. Sige na. Pero ba't sinasabi mo ngayon, paano ngayon kung walang impeachment? Hindi. Niyabang nyo yung impeachment dyan. Yung impeachable offense yung ginagawa ni BP Sara. Sinasabi dyan ng mga kasamaan mo kung hindi man ikaw. Ay ba't ayaw mo pumirma? Ba't ayaw mo magpa-drug test? Hello? Sana naman po siya sasagot. So, Sa impeachment nga eh. Ano mo mahirap intindihin doon? Ano sana naman siya sasagot? Yun na nga eh. Dalawa sasagutan ni BP Sara. Matagal niya nang sinasabi. Impeachment to korte. Doon kayo magkita. Since wala kang papel sa korte kasi hindi ka naman judge, sa impeachment may papel ka. Pirma na. Di ba? baka wala na naman. So, siguro mas maganda po na gawa na lang, hindi po salita. Ayun, tama. Mas maganda na lang. Pirma na lang. Usap na lang kayo sa impeachment. Pirma na. Sir, I'm waiting. We are waiting. Pirma sa impeachment. Pirma. Ba't takot kayo pumirma? Nagtatanong lang. Huwag ka magagalit. Baka ipakontempt po ako eh. Matayin yung pumirma. Ngayon, kung ikaw man yung naghamon, hindi ko maalala kung sino yun eh. Yung naghamon na mag-o-oath. Muna siya, magpapadrug test kayo. Kung ikaw yun, ba't di pa kayo magpa-drug test?